titingnan nga namin kung may makikita ba kaming kababalaghan, multo, or kung ano may makita namin sa daanan. So ngayon kasi wala pa kami nakikita. O tingnan nyo na lang doon sa may video namin kung may makikita ba kayong ano, Saka kakaiba. kung may makita man kami, hindi ka rin namin sasabihin kasi ayaw namin maban. Diba? Ngayon may madadaanan kaming kakaiba. So baka dito marami nagbumulto. So ayan. Charot lang. Oo, te. Nakakatakot dyan, te. Diba? Diba? Ay, meron pala nakakatakot. Alam niyo yung ano yun? Lalo masahe pa uwi. Kasi ginastos na namin. O, diba? Ayun lang, kapag wala ka ng pamasahe pa uwi, nakakatakot na talaga. Kasi gawa nga ng maglalakad ka, matatakot na mapagod yung mga ugat mo maglalabasan. Tsaka isa pa sa kinakatakot pala namin yung aso. Yung mga Ayan. asusena. Kasi may aso sa likod ako. Cancel! O, kamusta ka ngayon? Ngayon pagod. Naira Marquez. What's up mga ka-Jai? Welcome back sa akin channel. At syempre kasama ko ngayon si Ate Book na inyo. Say hello! So ayan ngayon, for today's video, magti-12 midnight challenge kami. So itatry namin kung ano nga ba yung mga kababalagan sa mga dadaanan namin. Kung may makakita ba kaming kakaiba or nakakatakot. Sa tingin mo? Ay, ayun na. Ito kasi, background talaga namin, ng mga kabataan namin. Talagang nilalakad namin to. Allegro days pa lang, nasa factory pa kami. So, lagi pag naglalakad ka din dito, lagi kaming award. Hindi kami talaga, baka mamaya kung anong masabi ko. Ayun na nga yun. Basta alam nyo na kung ano yung kinalakayin namin. Aray! Uy, tricycle po! So mga ka-Jai, bago namin umpisan yung 12 Midnight Challenge, so nagpapasalamat ako kay Ate Casper Hayashi or Book, no? Yung nanay Book nila yung tawag sa kanya. Thank you so much sa pa-liberty niya ng McDo. Ito ba yung sermon, binibigay na po namin. So ayan, meron kami pinuntang daanan. And thank you rin, nagpa-ice cream siya kanina, nagpa-soft drink. Grabe ha, walang kabusugan ha. So ayan, papakita namin yung dadaanan namin ngayon. So, ibang street naman to ng Barangay Moonwalk. So, ano yung street to? Piliin ito yung street na mawawalan tayo pares ng cellphone. So, ayan, talikod Kaya, tayo. talikod tayo. Ayan, di ba nakita nyo? Nakita nyo kung ano yung, ayan. Ayan yung sa likuran namin. Hindi namin sununtan kasi medyo nakakatakot. Baka mabugbog tayo. So, Bukuno, ano masasabi mo sa 12 Midnight Challenge natin? Wala masyadong tao kasi parang So, ayan. So, ngayon kasi is January 1, 2024. So, pangalawang gabi na. So, ngayon tinry natin. So, yung alas 12, yung panahon natin ngayon na alas 12 na hindi ka na rin talaga matatakot kasi yung panahon natin ngayon marami ng tao, marami rin nagtatrabaho ng alas 12 ng madaling araw, no? Parang immune na tayo sa ganun. Kasi Yes. parang siguro thankful na lang ako kasi naging pagla ako. Walang mawawala sa akin. Pero wag naman kayo maglakad-lakad ng gabi. Kami kaya na namin sarili namin kasi may nadaan naman tricycle. Siguro yung kinakatakutan lang talaga natin ngayon yung baka may man trip sa atin, may mga hold up, pero siguro wala naman siguro kasi parang safe naman yung dinadaanan natin dito lagi, pero ingat-ingat pa rin tayo palagi. Pepe, So syempre ito yung katunayan na 12 na talaga, so 12:24 midnight na, ayan. namatay. O ayan, kasi malulawat na Ayan. yung cellphone niya. Yan to. Ayan, 12:24. So, dati kasi nung mga kabataan kami, takot talaga kami kapag sumapit na yung alas 12, gawa nga na tinatakot kami ng mga magulang namin, mga lola namin na kapag alas 12 daw, doon naglalabasan yung mga aswang, yung mga multo. So, yun yung mga paniniwala nila dati. Yung na-adapt Ang ko ganda rin. So ngayon, tinaray naman namin ngayon yung panahon ngayon at 2024 na kaibahan ng 12 midnight
Noon sa ngayon. Yung noon kasi, mga alas 9 pa lang natatakot ka nang lumabas eh. Kasi, gaya nga ng sinasabi ng mga magulang natin na baka daw puntay ng aswang, ng multo. Ayan, maganda So yung ngayon lightning. kasi 12 midnight, alam mo na yung mga kabakalaan ngayon, yung mga tao ngayon na Bibilisan natin. buhay na buhay ang mundo kapag alas 12 ng madaling araw, alam mo na. So parang wala na lang sa amin. So ito meron kami na daanan na medyo nakakapagod. So Oo nga. alam niyo na mga bading, yes to charing. So, medyo nakakatakot. So, bilisan na natin maglakad kasi baka bilang may sumulpot. So, ngayon, nilalakad namin yung kahabaan ng daanan ng Barangay Moonwalk. So, titingnan nga namin kung may makikita ba kaming kababalaghan, multo, or kung ano may makita namin sa daanan. So, ngayon kasi wala pa kami nakikita. O, tingnan nyo na lang doon sa may video namin kung may makikita ba kayong ano, Tsaka, kakaiba. kung may makita man kami, hindi ka rin namin sasabihin kasi ayaw namin maban. Diba? O, eto ba? Pakita mo to, Jaira. Baka ito sakaling ano. Yan. Baka kasi tawag din ngayon may madadaanan kaming kakaiba. So, Oo. baka dito marami nagbumulto. So, ayan. Charot lang. Oo, te. Nakakatakot dyan, te. Diba? So, ayan yung kahabaan na dadaanan namin. Ayan. So, medyo malayo-layo pa hanggang sa amin. So, titignan Kat ulit. talaga namin na sa loob ng alas 12, kung may makikita ba kaming multo or mga tao lang na naggagala-gala, pumapasok sa trabaho, ano masasabi mo? Ikaw kasi sanay ka sa puyatan eh. Kasi parang So, pag time na to, ang umaga sa'yo yung gabi. Di ba yung gabi umaga? So, parang hindi ka na rin natatakot na kung may makikita ka man or wala. Kasi parang sa panahon ngayon, hindi na talaga uso yung ano, yung sabi nila may mga multo-multo, yung nawala naman talaga, na tinatakot lang tayo. Naman kasi, wala delikado dito, maliban lang sa mga naghahabal. Nakatakot dito yung mabibilis tumakbo. Overspeeding Di ba? Doon ka na lang Kaya, talaga kasi matatakot. dati, napindot kami ng doorbell, kasi hindi naman namin kamag-anak. So ayun na nga, kasi yung mga gawain talaga namin dati nung mga kabataan kami. Kapag may nakikita kami mga bahay, Nakakahilo pipindutin yan. namin yung mga doorbell, tapos magtatakbuhan kami, color cake. Ay, lalakas yung trip namin noon. Saka yan talaga hindi talaga scripted kasi talagang tiniklan talaga namin to Yes, ngayon. tapos ang ginagawa pa namin yun, umangkas kami ng truck, di ba? Para makauwi lang sa bahay namin, para hindi kami masyadong pagod. Ay, ito So pala. ngayon hindi na kami umangkas ng truck kasi nga nakakahiya na, medyo matanda na kami. Oo, tsaka hindi na kaya ng buto namin, di ba? Ay, meron pala nakakatakot. Alam niyo yung kung ano yun? Bago mo masahe pa uwi. Kasi ginastos na namin. O, di ba? Ayun lang, kapag wala ka ng pamasahe pa uwi, nakakatakot na talaga. Kasi gawa nga ng maglalakad ka, matatakot na mapagod yung mga ugat mo maglalabasan. Tsaka isa pa sa kinakatakot pala namin yung aso. Yung mga aso Kasi may aso sa likod ako. Cancer! Charot. So, ayan. O, kamusta ka ngayon? Ngayon pagod. Kaka 12 midnight challenge namin, ayan. So, nasaan pala Napagod lang ang tayo? lola mo. Naglabas lang yung mga ugat. Ayan, hindi walang uupo. Grabe. Grabe yung 12 midnight challenge namin ngayon. Hindi kami natakot. So wala naman talaga nakakatakot. Nakakapagod meron, di ba? At nandito Grabe, tayo. tayo pa ng uwian namin. Galing pa kami sa Kaingin. From Kaingin, gumora kami sa may moonwalk para magala-gala. So, inilibre ako ni Bukoy ng mga labs, ng mga drinks. Tapos, nag-ano na kami, pampalipas ng oras. So, thank you so much sa iyo, Buknoy. Tapos ngayon, malapit na tayong umuwi. Medyo pahinga muna tayo ngayon kasi alam mo na pagka umiidad ng lola mo, madali nang mapagod. Color cake. Kara. Ayan. 12:36. So, laban pa ba natin ng 12 midnight challenge? Huwag na, sakit sa paa. Nakakapagod. So, may dadaanan pa kasi tayo ng medyo nakakatakot talaga. So, doon natin malalaman kung may magpapakita ba ng nakakaiba. So, Ano yung kakaibang yan? Parang na-excite ako, hindi ako natatakot. parang iba yung excitement doon, bakla Yeah, sige, waka-waka. Nakaka-outfit ka. So, anong area to? So, malapit tayo sa Libu. Gano'ng kalapit? Konting kemot na lang, palibo na tayo. O, diba? Perfect. Sige.
12 midnight siya pero ang daming dumadaan na sasakyan, maraming tao. Parang itong part hindi yung na rin nakakatakot tumaan. Ang nakakatakot lang talaga yung mga mabibilis. Gaya nga ng sinabi mo kanina, nakakatakot lang talaga yung mabibilis yung paandar, tapos yung baka mamaya may hold upper. Hindi ba kaya makidnap ang beauty natin, alam mo na. Fresh pa din. Mahirap na. Buti ba kung kikidnapin tayo, tapos pag uwi natin may uwi na tayo mga At- Jollibee, McDo. At Baka least- naman, patulad nito may McDo, diba? So malay natin, makidnap tayo. Pag Yung nakidnap ka, meron kang uwing win to win. Ayan po. Jollibee or McDo. Pero charot Perfect. lang yun. At dahil dyan malolobat ka na, Yan ang itsura ng kaingin ngayon. Didemolish na talaga yung kaingin. Nakakalungkot man. Pero kailangan tanggapin. So ano masasabi mo bukod na sa dating tinatambayan natin? nakakalungkot kasi kailangan magsakripisyo ng ibang mga naninirahan dito. Oo, kaya nga ang dami na siyang na-demolish. So ito na yung kaingin ngayon. Ayan. So para sa iyo, kamusta naman ang ginawa sa C5? Ito yung daanan na to. So, happy naman ako kasi mapapaayos na yung daanan, mapapalawak, so hindi na magiging traffic. So ngayon, malaking kalbaryo sa amin ng sobrang traffic. Tapos, yun na nga tayo, nakakalungkot kasi yung mga dati nating mga kaibigan, wala na, nasa ibang lugar na. So, ito yung lagi binablog ng mga naktib ng BNT. So, si Maring Lloyd na sana sa malangit ng kaluluwa ni Maring Lloyd, kung saan ka man, sana maging masaya ka na nakamiss ka, miss na miss ka na namin. So, ito yung lagi nilang binablog na mawawala na yung kaingin. So, kami tagahalik-aron kami. So, baka dumating rin yung panahon na ma-demolish na rin kami. So, nakakalungkot kasi yung mga dati mga tinatambayan, nilalaruan, di ba? Kasama yung mga bakla. So, hindi na natin nakikita. So, parang banding-banding na lang kapag may oras, di ba? Kapag may mga ganap-ganap. Saan ka pupunta? Maklasin na naman yung tinatawag mo. Ba't naka-on yan? Kala ko wala. Ay, ito kasi may habal. Saan? Ala, parang wala namang habal. Wala nga tricycle dito eh. Kasi sabi ko Ala, parang may iba kang tinatawag ah. So di ba dapat isang way lang? Ito way, sit-sitang ko. Ay, so mga kaka-J, papakita namin yung dati naming pinapasukan. So, dito kami pumapasok ko dati. So, ngayon, nag-iba na siya. So, kalahati na lang ngayon. Oh, no! Hindi na rin siya nagagamit. So, parang abandonado na siya. So, nakakapanghinayang kasi pagpapasok tayo, di ba? Papasok tayo ng 8 a.m. Tapos, minsan hanggang alas 5 lang tayo. Tapos, nakakamiss rin mag-overnight. So, ito yung paggawaan ng mga bag, mga ina-export na bag. Katukin ko kaya? So ayan, nakakamiss yung mga ganap-ganap dyan dati nung... Diyan kami unang nangarap para sa pamilya na. Yes. Tapos, naalala mo yung ano, yung mga sahod natin dito na pakiyawan lang, di ba? Isang araw namin, 212. Minsan nga half day namin 50 pesos pero para sa amin ang laki-laki na noon. Kasi tawag doon, ang saya-saya na namin, may kinita na kami. Ang importante, kahit ganun man kaliit, napupunta sa pamilya, hindi sa Yes, bisyo. yun yung importante. Natutulungan natin yung pamilya natin. Correct. Perfect yan. Yeah. Kaya kayo, mga kabataan, huwag kayo mamili ng trabaho sa una. Pero, pag nakapagtapos na kayo o may experience na doon, kasi lahat naman nagsisimula sa Tanggap lang ng tanggap ng trabaho kasi mahirap talaga sa panahon ngayon pag wala kang kinita. So, tanggalin na natin yung pride natin sa sarili natin kasi gawa nga ng mamimili ka pa ng trabaho mo tapos nga ka naman. So, mas maganda na kahit mababa yung sahod mo, kung magkano man ang sasahurin mo. So, at least kahit pa paano makakaraot sa araw na dadaan, di ba? Tsaka, hindi namin pinagmamayabang na o pinagmamayabang na maliit sahod namin. At sa amin na sana, huwag muna kayo mamili habang maaga pa. Oo. Darating din na panahon na lalaki ang sahod nyo. Basta kailangan, importante magulang ka din. Yes, sa kadagdag experience yun, di ba? Tsaka wala namang yayaman sa simpleng isang yung unang araw lang. Tingin naman ng aso na to. Rar! Pero ang pinakamahirap kasi yung, Rar! yung 3 oras na kami dito. Actually, hindi na 4 na oras eh. Pero parang puro na lang aso. So ayan. So dito ito na yung pinakalas nating lilibutin. So
Tignan natin kung may makikita ba tayong kababalaghan. Baka mamaya Or ano, so ayan, medyo madilim dito. Hindi ka ba natatakot? Baka may bigla na lang umuyog na. Baka kasi ma-restrict ka dito pag sinabi ko, tsaka. So parang hindi siya nakakatakot, parang feeling ko na-excite ka pa sis. Oo nga. Di ba? may na kasi Yes, alam niyo yung mga ganapan ng mga bading. Alam niyo na. Oo, hindi ko na sasabihin pero bilang totoong tao, ito ang dahilan kung bakit mas lumakas ako. Lumuwag yung aking pagkatao, yung Nagkaroon kasi ng pag syempre, kasaganahan sa buhay, kapangyarihan, lahat nandito. pagpapala, charing. Pinapakulanan ako na kasi anong oras na rin ako umuwi dati. Yes, inaalala kung ko na parang nanay itong ko. lugar na to, Lesson learned. marami tayong natutunan. Hindi lang natutunan at maraming ganap, maraming pangyayari. Kasi meron ditong may paang naiwan. Nasaan ko naman? Uy, Maki. Ay, baka lang natatakot na ako ba? Baka mamaya may bilang sumulpot sa likuran natin. Mag-outro ka na lang mag-isa. Oo. Natakot ako. Medyo kinikilabutan na ako. Baka mamaya may bilang sumulpot. So, sa ngayon, aso pa lang ang nagpapakita. So, siyempre mga kadyan, natapos na yung 12 midnight challenge namin. So, marami kami natutunan, marami kami napuntahan. Nabusog ako. Thank you so much, Buknoy. Buknoy, thank you so much. At siyempre, napatunayan namin na wala talagang nakakatakot. So, siyempre nakakatakot lang talaga siya kasi yung daanan, medyo delikado. Delikado din sa mga kabataan. Gawa nga na baka mamaya, hindi natin masabi, may mga masamang loob. So, mag-ingat pa rin tayo. Feeling ko yung cellphone na yan, makakapulot yan mamaya. Hoy, wag naman sana. Dami So, ng ayan, alauna na. Ayan. So, nakaisang oras din kaming maglibot-libot sa buong barangay Moonwalk hanggang Kaini. Diba? Ano masasabi mo? Excited akong umuwi. Kasi medyo pagod na, mga ugat namin. Naglalabasan na. Tsare. At salamat Ate Jai dahil binigyan mo ako ng konting panahon. Kababata ko po siya. Minsan nyo lang ako makita. At kasi syempre, thank you so much, Bukonoy. Bukod sa nilibre mo sa akin mga foods. So, sumuport ka rin sa akin sa pagsama dito sa vlog ko. Thank you so much. At syempre, meron kang channel. Wala. Wala ba? Tsaka na lang yun. Pag-usapan na lang. Sige. So, gagawa na rin siya ng YouTube channel niya. So, supportahan niyo. Pero supportan natin si Ate Jaira. Kasi Thank you so much. for forgiving and very humble, syempre. Hindi lahat ng vlogger na nakikita natin. Ito, on behalf of PNT, Ariel sa inyo, Joven, Uy, salamat. Maraming salamat sa mga support ng mga nakikinig. Jilwen, si Condesa, Nakaye, Kalong, Nakajeko, Nakbebang, si Jeko, Sandro, and Nakjessica, ingat siya sa Korea, and Nakkevin, Hapukhay, Thailand. Hapukhay. May nako sa May Korea yun. Ayan. Deserve niya yung blessing na nangyayari sa inyo at napakaswerte ng mga kaibigan na meron kayo kasi sinishare nyo. Yes, At more isa ako sa blessing. doon, sa talagang nakakita sa pag-i-improve ninyo. Mula nung mga batang pag-alagala lang kasama namin, na ngayon ay magaganda ng buhay. Marami na narating. I'm so proud sa mga naksi ko, mga BNP. Di ba nakakangala? Yes, oo. Sobrang nakakangala. At ayan po, So, syempre, bago matapos yung vlog namin ito, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para update kayo sa aking susunod mga bigat, mga vlog, at syempre, don't forget to follow my fanpage na IG and TikTok, yun na mga kajay, babush! babosh! Perfect!